Nakahabol ka ba sa event Ganda kagabi? naman ang kulay ng suot natin. Diba? Colorful. Colorful, oo nga. Galing. Galing. Nakita ko yan sa Airways. Ba't sa'yo rin, excuse me, galing sa O nga, pareho tayong tusok-tusok, oh. Yung sa akin, tusok-tusok talaga. Oo nga, no? Tusok-tusok dito. Partner. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikapito ng Nobyembre, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. At samahan niyo po kami sa... Asog ako dito, ha? Sa susunod na isang oras, dito po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Snow Badua. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyarya, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At ito po ang... inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacquiao. Posibleng bumaba sa 140-pound weight class. Posibilidad na pagtanggap ni Robert Juberski ng Gilas Pilipinas head coaching job. Suportado ng dalawang dating national cagers. Napabalitang trade na kasasangkutan di umano ni Gary David. Mariing itinanggi ng management ng Meralco Bulls at Blackwater Elite. Filipino coach Ariel Vanguardia nangakong ihahatid ang Kuala Lumpur Dragons sa kanilang kauna-unahang titulo sa ASEAN Basketball League o ABL. National Chess Federation of the Philippines o NCFP. Ikinatuwa ang opisyal na pagkakasama ng chess sa listahan ng mga priority sports ng Philippine Sports Commission o PSC. Pagdaraos ng second PhilHealth Nationwide Fund Run sa darating na Pebrero, kasado na. Dwight Howard led Houston Rockets. Pinalawig sa league record na 6-0 ang kanilang unbeaten start sa regular season ng National Basketball Association o NBA. PGA Tour rookie Sebastian Capellan. Solo leader sa opening round ng Sanderson Farms Golf Championship sa Jackson, Mississippi. At Romanian tennis star Simona Halep, naghahanap ng bagong coach. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidirig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga tabalik sa boxing. Kinukonsidera po ng Team Pacquiao ang posibilidad na pagbaba sa 140-pound weight class. Ito'y sakaling hindi sila makapaglista ng impresibong panalo, partikular na ang knockout sa nalalapit na title defense kontra American challenger Chris Algieri. Ang kabuang detalye, hatid ni Sports Radio Manager Ricky Santos. Hindi malayong bumaba sa 140-pound weight class si Manny Pacquiao kapag hindi niya napatulog si American rival Chris Algieri. Ito ang pinahiwatig ni trainer Freddie Roach kasabay ng pagsasabing tila hirap talaga maglista ng knockout win si Pacquiao sa welterweight division o 147 pounds. Yeah, for 147, he's only knocked 2 guys out. He's really not a 47-pounder. You know, he's walking around weighs like 42. So, you know, we're going to make this fight a 44 and see how he feels, you know, make sure everything's good. And after this fight, if he feels good and everything goes well, we'll go to 40 after this because that's a more natural way for Manny. It's a better way for Manny, and he has more firepower and more speed and more knockout power. Samantala, inamin naman ni Sports Radio boxing commentator Renato Lirio na isa si WBA champion Danny Garcia sa mga gusto niyang makatapat ni Pacquiao sa light welterweight class. Magandang laban yun, Danny Garcia versus Manny Pacquiao at 140. Undefeated yan eh. Knockout din yan si Eric Morales in round 4. Naniniwala rin si Lirio na kapag bumaba si Pacquiao sa 140-pound weight class ay maaaring habulin na siya ni Floyd Mayweather Jr. Magandang idea yan na bumalik si Manny sa 140 kung hindi ma-knockout si Algieri. Ibig sabihin, nasa welter sila kahit catchweight at 144, that's over 4 pounds ng 140. So better for him to stay sa 140. Mas maganda siguro ngayon. Mas maaga na si Mayweather. Sa susunod na 2 linggo ay itataya ni Pacquiao ang WBO welterweight crown kontra Algieri sa catchweight na 144 pounds.
Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, suportado ng dalawang dating national cagers ang posibilidad na pagbabalik ni Robert Jaworski bilang head coach ng National Men's Basketball Team. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kapwa ikinatuwa ni na former national cagers Benji Paras at Ronnie Magsanok ang ulat na bukas si PBA living legend Robert Jaworski sa posibilidad na magbalik siya bilang head coach ng Philippine Men's Basketball Team. Ayon kay Paras, isa pa rin sa all-time favorite coach si Jaworski na nakasama niya sa kampanya ng national team sa Beijing Asian Games noong 1990. Sa akin, it's about time. No? Alam ko naman kasi na he really loves basketball and he really wants to come back. And siguro ito yung best way for him to come back by coaching the national team. Because during our time, 1990 Asian Games, siya yung nag-coach namin and we won silver. So I guess siya pa rin sa tingin ko yung deserving. Sa panig naman ni Magsanok, karisma pa rin ang hatid ni Big J sa mga Filipino fans. Kahit pa may 2 dekada na siyang lumiban sa basketball. Alam naman natin ang kakayahan ni Coach Sonny Jaworski, yung clout niya sa tao at yung pagmamahal niya sa laro. Anytime an ambassador of the sport steps forward to offer his services, that's always that sends good vibes para sa program. At marahil handa na ulit si Coach Sonny bumalik sa active basketball. Ang dating 1-2 punch ng Shell Turbo Chargers ay kapwa bahagi ngayon ng coaching staff ng Happy Toothpaste Fresh Fighters. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa Philippine Basketball Association na PBA, nakapalik po agad sa winning form ang Raynor San Elasto Painters sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Ito'y matapos na tambakan nila ang winless Barraco Bull Energy 99-71 kanina. Si Raynor San strict shooter Jeff Chan ang nahirang na best player of the game sa kanyang scoring output na 23 points, kabilang narito ang 4 na 3-pointers. Dahil sa panalo, umakyat ang Yengyao Steer team sa solo 5th spot sa standings sa kanilang record na 3 wins against 2 losses. Ang susunod po na makakatapat ng Raynor San ay ang Global Port Batang Pier at ang kanilang matchup ay itinakda sa darating na Miyerkules sa Araneta Coliseum. Samantala, sa mga oras po na ito ay nagbabangga naman ng Talking Text Tropan Texters at Kia Sorrento. Target po ng Talking Text sa larong ito na makasungkit ng ikatlong panalo sa loob ng 5 laro, habang matuldukan naman ang kanilang 3-game losing skid, ang hangad ng Kia. Maipagpatuloy ang magandang showing sa PBA Philippine Cup ang ipinapanalangin ng Meralco Bolts coaching staff. Sariwa mula sa pag-ani ng 90-75 lopsided win kontra NLEX Road Warriors noong isang gabi. Makakatapat ng Meralco ang Talk and Text Shopong Texters sa darating na Martes. Bitbit ang asam na maiangat sa 4 wins and 1 loss ang kanilang record. Nakatutok sa mga kaganapan sa PBA si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe at narito ang kanyang reports. Umaasa si Meralco Bolts coach Norman Black na magtutuloy-tuloy na ang magandang performance ng kanyang mga tropa ngayong PBA Philippine Cup. Galing ang Bolts sa isang impresibong 90-75 win kontra newcomer NLEX Road Warriors noong Miyerkules sa Araneta Coliseum, isang panalo na nakitaan ni Black na magandang senyales pagdating sa pagiging pamilyar ng mga Bolts sa kanyang sistema. Si Black ay pinangalanan bilang bagong head coach ng Meralco kapalit ni Ryan Gregorio bago magsimula ang 40th season. I have to do a better job against pressure defense, but at the same time, my team is somewhat of a work in progress, and it's going to take some time before they get used to me and before I get used to them. Of course, the sooner that we can accomplish that, the better. Bago ang panalo sa NLEX, nakalasap ng 41-point blowout loss ang Meralco sa Alaska Aces noong Biyernes. Kasalukuyang may impressive 3-1 record ang Bolts, katabla ang Barangay Ginebra at San Miguel Beermen sa team standings. Bukod sa Road Warriors, nagwagi din ang Bolts kontra Blackwater Elite at Barraco Bull. Susunod na mga kalaban ng Meralco ang Talk and Text sa November 11 sa Cuneta Astrodome. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports.
Samantala, pinasinungalingan naman po ng Blackwater Elite ang ulat na kinukuha di umano nila si shooting guard Gary David mula sa Meralco Bolts. Kapalit ng dalawang players, nagbabalik si Miss Ria Arevalo. Kapwa itinanggi ng Meralco Bolts at Blackwater Elite ang ulat na may niluluto di umano silang trade na kasasangkutan ni shooting guard Gary David. Ayon kay Blackwater Head of Basketball Operations Mike Lee, walang katotohanan ng balitang ipapadala di umano nila sa Meralco sina forward Alex Nuiles at rookie JP Eram, kapalit ni David. Hindi totoo yung, hindi ko alam kanino galing kung kanino nila nakuha. Pero ang daming nagko-confirm, pati daw si Danny Espiritu, alam. Hindi ba? Walang sense yung trade. Kung ganun, di kami mabubuo. Hindi na, stay na kami. Sa katunayan, maging si David ay umaming nakarating na sa kanya ang trade rumor. Pero tiniyak umano sa kanya ng team management na hindi ito mangyayari. Nalaman ko yun, tapos tinanong ni Boss Danny. Hindi daw. Yun din yung bago naglaro, sinabihan din ako ni Boss Daniel, tinanong niya. Hindi daw, wala daw yung katotohanan. Si David ang isa sa mga pinaka-bankable na scorer sa PBA, kung saan 3 beses na siyang nahirang na scoring champion sa liga. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sa Amateur League, bagamat nakapaglista na ng 2 magkadikit na panalo sa season opening PBA D-League Aspirants Cup, tila ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon ang management ng Happy Fresh Fighters na ipakilala sa media at fans ang kanilang coaching staff at mga players. May report si Ms. Arian Maliale. Opisyal nang ipinakilala sa publiko ang mga bumubuo sa PBA D-League newcomer na Happy Fresh Fighters team. Suot ang Frigo manufactured uniform. Masayang nakihalubilo sa mga media men at fans ang mga players ng Fresh Fighters. Kabilang narito sina Bobby Ray Parks, Carvo Lanete at Chris Nuzon. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Frigo Vice President for Marketing Marty Tio na hindi sila nagdalawang isip sa ginawang pakikipag-partner sa Happy, lalo pat ang koponan ang isa sa pinakamalakas ngayon sa D-League. We're happy to support them, seeing how they play, seeing the players join together to become one team and performing very well. We look forward in more games na not only wins, gusto namin it's a team win, not individual wins. And with Coach in his statement kanina, sabi nga niya na it's a team that will win the championship. So that's what we're looking forward to. Sa panig naman ni Head Coach Ronnie Magsano, pinasalamatan niya ang management ng Fresh Fighters dahil sa todong suporta na ipinagkakaloob sa team. Both a blessing and a challenge to be a part of the team, to lead the team, and I thank Boss Bernard, of course, Boss Joel and the CKP for giving us the opportunity to work and serve a company that has heart and has always a ready smile for those who are in need. Sariwa mula sa pag-ani ng back-to-back victories. Target ng Happy na mapalawig sa 3-0 ang kanilang unbeaten start sa elimination round ng season opening PBA D-League Aspirants Cup sa gagawing pakikipagsagupa kontra FEU MJM Builders sa Lunes. Para sa PTV Sports, Arian Maliare, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa regional basketball. Nangako si Filipino coach Ariel Vanguardia na gagawin ang lahat para maihatid niya sa unang kampeonato sa ASEAN Basketball League ang Kuala Lumpur Dragons. At ang makakatapat ng tropa ni Vanguardia sa isang Best of 3 Championship Series na magsisimula bukas ay ang High-Tech Bangkok City. Narito ang report ni Miss Golda Tabid Grospe. Buo ang tiwala ni Pinoy coach Ariel Vanguardia na mabibigyan niya ng unang korona sa ASEAN Basketball League o ABL ang Kuala Lumpur Dragons. Ayon kay Vanguardia, hindi niya hahayaang umalpas ang titulo ng ABL lalo pat walang Philippine representative ngayon sa Regional League. What advantage kami, yung lang advantage namin. Kailangan namin yung mapit namin yung what advantage. Kaya importante yung D1. So hindi mo hahayaan pa rin na mawala yung corona sa inyo para kahit pa paano manatili yung Pinoy dominant, ano? Oo, di ba? Saka of all the teams na founding members,
Malaysia pa lang yung champion. Nag-champion na Indonesia, Philippines, Thailand, nag-champion na rin yan. Kina Phil Foreign Cagers, Moala Tautua at Avery Scherer inaasahang sasandal si Vanguardia, habang sina Jerry Canada at Patrick Cabahog naman ang mamumuno sa atake ng High-Tech Bangkok City. Manonood yung mga play. Kasi si Tautua, last 3 games na. Kaya kailangan pivot para ano natin. Nag-split sa tigda-dalawang panalo sa eliminations, magsisimula ang Best of 3 Championship Series ng Dragons at High-Tech bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Golda Tabig Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, tuloy na ang pagsikat ng second edition ng PhilHealth Nationwide Fun Run sa darating na Pebrero. Ito ay matapos na mailatag ng mga organizers ang lahat ng plano para sa one-day charity event. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng second nationwide fun run ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa darating na Pebrero. May temang Ensuring Universal Coverage for All Filipinos. Layo ng PhilHealth na mas mapalawig pa ang pagsaserbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya o check-up. Objective nga namin dito ay para mahatid natin sa ating mga miyembro na hindi lamang ang PhilHealth ay bahala doon sa mismong hospital services. Pero ito nga, pinopromote nga ho natin ay yung preventive care, na talagang napaka-importante sa bawat isa sa atin. So ang run is actually, kaya nationwide rin yan, para lang mabigay yung informasyon. Kasi nare-realize namin na unang-una hindi kaya ng PhilHealth lamang na maisabi sa lahat ng bawat Pilipino kung ano yung mga iba-ibang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Ibinalita rin ni PhilHealth President and CEO Alexander Padilla na mapupunta ang proceeds ng one-day event sa 13 institusyon sa bansa. Kabilang narito ang Office of the Senior Citizens Affairs. Sa NCHRO, ang mag-benefit dito ay ang dating Golden Acres o Graces ngayon, ang tawag sa kanila. Dahil I think ang karamihan o lahat ng kanilang miyembro ay mga tinatawag natin na nakakatanda na, mga seniors, dahil gusto rin namin magbigay ng emphasis na ito ay lalawak rin ang ating serbisyo sa mga senior citizens, sa mga lifetime members natin. Nasa 60,000 professional at amateur runners mula sa 14 na syudad at munisipalidad sa bansa ang inaasahang magpapartisipa sa PhilHealth Simultaneous Fun Run sa Pebrero 15 ng susunod na taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sige, talaga nakaganyan ka. Sasali ka din nun? Ikaw, sasali ka. February pa naman yun eh. May time ka po mag-lose weight, di ba? Ano bang regimen natin ngayon? Puro prutas lang. Seryoso. Unang bugso pa lamang po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga sports balita sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa. Kami po ang PTV Sports. Halos tiyak na po ang pagkakaroon ng sapat na international exposures ng mga national wood pushers. Ito'y matapos na mapabilang ang chess sa listahan ng mga priority sports ng Philippine Sports Commission o PSC. May report si Ms. Arian Malyare. Ikinatuwa ng pamunuan ng National Chess Federation of the Philippines o NCFP ang opisyal na pagkakasama ng chess sa listahan ng mga priority sports ng Philippine Sports Commission o PSC. Ayon kay NCFP Executive Director Jason Gonzalez, ipagpapatuloy nila ang paglatag ng mas maayos na programa para sa asam na makapag-uwi ng karagdagang karangalan para sa bansa. Napakaganda para sa akin. Kasi naibalik kami. Kasi dati, priority posting kami. Tayo na naman parang 2011 kasama ang chess. Magbalik ulit, magandang ulit yan. Maganda para sa Philippine chess community. Of course, it means we believe bigger budget yan. At mas maganda support ang ibigay sa ating mga at sa mga programang ilalapag ng Federation.
Naniniwala rin si Gonzales na makakatulong ng malaki sa international exposure ng mga national wood pushers ang karagdagang pondo na matatanggap nila mula sa PSC. 5 million pesos ang inaasahang madaragdag sa budget ng NCFP matapos na mapabilang sila sa priority sports ng PSC. For the athletes, makasama chess, no? Maybe they could play much bigger tournament outside here. Maybe sa Europe, maganda, na continuously na may budget. Kasi alam mo, kahit naman sa sports naman, kailangan ng budget. So yung budget will give us a more bigger and wider program, not only in terms of international competition, pati yung sa ating grassroots, no? Kasi yun naman talaga ang ating ngayon na parabang core ng ating programa. Bukod sa chess, nasa priority list rin ng PSC ang athletics, archery, boxing, billiards, bowling, taekwondo, wrestling at wushu. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Isang araw matapos na yumukod sila sa sister team na Meralco Bolts, matinding ensayo agad ang pinagdaanan ng NLEX Road Warriors. Ito'y para sa kanilang asam na makabalik agad sa winning form sa out-of-town game kontra San Miguel Beermen sa Tubod, Lanao del Norte bukas. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo. Buo ang kumpiyansa ng NLEX Road Warriors na magagawa nilang i-exploit ang mas mababang moral ng San Miguel Beermen. Bukas ay magbubuno sa Tubod, Lanao del Norte ang Warriors at ang Beermen para sa asam na makabalik sa winning form matapos na yumukod sila sa kani-kanilang karibal noong isang gabi. Ayon kay NLEX Team Manager Ronald Dulatre, nakikita nila kung paano nasaktan ang ego ng Beermen matapos na dumanas ng stunning 63-66 loss sa kamay ng Alaska Aces. Tingnan natin kung sinong makaka-recover. Pero sa amin lang, basta kung tingnan yung game plan, we're on the right track naman. Pero kung si San Miguel Beer head coach Leo Austria naman ang tatanungin, tiwala siya na makakabangon agad sila mula sa dinanas na first loss sa PBA Philippine Cup. I know they will bounce back hard and then they will try to win against us. So maganda yung standing namin. So ito yung magiging obstacle para doon sa objective namin to get into the top. Kailangan kailangan manalo kami dahil ayun ang paraan para yung talaga objective namin makuha namin. Sa ngayon ay hawak ng Beermen ang record na 3 wins and 1 loss habang ang Road Warriors naman ay may kartadang 2 panalo kontra sa 2 ring talo. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa grassroots basketball, tatangkain po ng newcomer na Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation na FEU NRMFT na mapanatili ang kanilang malinis na kartada sa 4th D-League Cup sa Marikina City bukas ng gabi. Alamin po natin ang detalye sa report ni Ms. Golda Tabid Grospe. Sumalang sa dibdibang training kanina ang Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation o FEU NRMF team. Ito'y para sa kanilang misyon na maglista ng ikalawang sunod na panalo sa 4th D-League sa Marikina City. Ayon kay head coach Jello Roa, inilatag na nila ang game plan at ilang finishing touches sa plays para sa match-up kontra Cars Unlimited bukas ng gabi. Kasi magkakaroon ng mga changes Tsaka yung mga positioning ng players kung saan nila talaga gusto maglaro. Kasi nung una hindi namin na-determine kung kung kamukha si Devon, gusto niya maglaro ng 3. So, gusto niya mag-3. Pagka-3 sila lang namin siya. Ibinunyag rin ni Roa na plano nilang daanin sa bilis ang laro para sa kanilang asam na mapanatili ang malinis na kartada sa liga. Medyo mas mabilis yata kami ngayon dapat kasi dami namin Mas umayos yung laro ng mga boys Galing sa rousing debut kontra Sea Lions noong Martes, ang Nino Reyes-backed FEU NRMF team ay isa sa mga itinuturing na title contenders sa D-League. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Masusubaybayan na ng mga Filipino fans ang mga latest developments sa National Basketball Association o NBA. Ito'y dahil sa pagsasanib puwersa ng NBA at ng Globe Telecom. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari.
Bumuo ng partnership sa National Basketball Association o NBA ang Ayala Group. Ito'y para maihatid ng mas malawak sa mga Filipino basketball fans ang mga latest developments sa pinakasikat na liga sa buong mundo. As Filipinos, we are such big fans of basketball. And based on the stats, actually, 100% of Filipinos are aware of basketball. A big chunk of the Filipinos, 90%, are actually have played at some point and or are interested or is watching basketball. Very, very clearly, it's a big interest for us Filipinos, yung NBA, especially just now, no? The league just opened, the season just opened, so very timely rin yung pag-announce natin ng partnership. At the same time, it is actually the biggest brand in the world to serve up sports entertainment. Bukod sa basketball, abala rin ang Globe Telecom sa pagsuporta sa football at Formula 1 at sila rin ang nasa likod ng Philippine Cricket Team na susuong sa hamon ng World Championship Qualifier sa Australia ngayong buwan. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman po tayo sa international sports scene. Sa basketball, patuloy po ang pananalasa ng Houston Rockets sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunguna ni Star Center Dwight Howard na kumamada ng 32 points at 16 rebounds, pinalawig na po ng Houston sa league record na 6-0. Ang kanilang unbeaten start sa pamagitan ng pag-ani ng 98-81 lopsided win kontra defending champion San Antonio Spurs kanina. Bukod kay Howard, kuminang rin po para sa Rockets si shooting guard James Harden na pumukol ng 20 points, habang 3 players lamang po ang umiscore ng double figures para sa Spurs na naglaro ng wala sina veteran center Tim Duncan at swingman Manu Ginobili. Sa opening tip-off pa lamang ay dinomina na po ng Rockets ang laban at inabot pa nga po ng 26 points ang kanilang bentahe papasok sa 4th and final period. Dahil sa panalo na natili ang Houston sa ibabaw ng Western Conference standings at ang kanila pong makakatapat ay ang fellow unbeaten na Golden State Warriors sa darating na linggo. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Umaasa ang injury-riddled Indiana Pacers na mapapapirma nila ng kontrata si free agent point guard AJ Price. Ito'y matapos na magsumite sila ng aplikasyon para sa hardship exemption kung saan pinapayagan ng isang team na magdagdag ng bagong player kapag masa-sideline ng at least 2 weeks ang 4 na manlalaro sa kanilang roster sa sanhi ng injury. Sa ngayon ay 5 players na ang naibaba sa injured list ng Pacers, kabilang narito sina star forward Paul George at point guard George Hill. Sa golf, inakupa ni PGA Tour rookie Sebastian Capella ng solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Sanderson Farms Championship sa Jackson, Mississippi. Kanina ay pumalo ang 24-year-old Danish parbuster ng bogey-free 7 under 65 sa Country Club course upang lumamang siya ng 2 shots laban kina Robert Streb, Scott Pinkney at Nick Taylor. Humataw si Capella ng 2 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 5 pang birdies sa back 9. 15 golfers naman ang hindi nakatapos ng round dahil inabot ng dilim ang hatawan. $4 million ang total prize money nakataya sa 72-hole event. Sa tennis, naghahanap na ng bagong coach si Romanian netter Simona Halep. Ito'y matapos na maghiwalay sila ng landas ng kanyang dating mentor na si Wim Fissette. Mula sa dating pang-11 pwesto sa WTA rankings noong Enero ay umakyat si Halep sa 4th spot sa tulong ng Fissette bago siya nagdesisyon na tuldukan na ang kanilang partnership. Unang ginabayan ni Fissette si Halep tungo sa pagkopo ng titulo sa Qatar Open noong Pebrero bago nila naharbat ang korona ng Bucharest Open noong Setyembre. Tinapos ni Halep ang season sa pamamagitan ng pagrehistro ng runner-up finish sa WTA Championship noong 1 linggo. At sa mixed martial arts, pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng World Series of Fighting si reigning welterweight champion Ryan Ford. Ito'y dahil hindi niya ipinagbigay alam sa mga organizers na nagtamo siya ng broken arm sa training bago ang kanyang 5-round non-title bout kontra Jake Shields noong 1 buwan kung saan dumana siya ng first round submission loss. Sa kabutihang palad, hindi pinatawan ng multa si Ford at hindi rin binawi ang kanyang titulo.
Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Okay yan, no? Na mapapanood na. Saan kasi ng tiyak ko kaya umiga ako sa gilid eh. Mapapanood na natin ng NBA together with meron sila yung isang video pag kinlik mo, piso. Talaga? Sa text. Parang nakalimutan ko yung pangalan eh. Saan yun? Parang ilo-load nila? Parang may app ka na i-install. Tapos kada click mo, piso. May bayad pala. Kala ko libre. Piso isa. Siyempre, ala naman libre na ngayon eh. Anyway, unang bugso pa lamang po yan ng mga balita. Ito naman, mababago ho ng konti yung takbo ng aming pong balitaan dahil kayo po magtatanong, sasagutin namin kung kaya. Yes. Kung hindi, kukuha kami ng mga lifeline at mga tropa. Oo. Siyempre, susunod na yung mga text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Kuya Mo Nunez, gandang gabi sa'yo. Boss natin yan sa news. Yes. Okay. Ayun, medyo matawag na narinig mo na. Nagre-ring na agad. Pero ba ito ba yung sun? Ito yung sun? Okay. So ayan, paano kayo makakapagpadala ng mensahe sa amin? Ganito po ang gagawin ninyo. Just message us on facebook.com/PTV4Sports or message nyo kami sa twitter.com/PTV4Sports or email nyo kami sa ptvsports@mail.ptv.ph. Kung gusto nyo naman kami makausap, just call the number 0943, ito yun 530-7883. Okay, so yan po ang linya na inyong kokontakin kung gusto nyo kaming makakakwentuhan. Okay? Yes. So, 0943-530-7883. Okay? Unahin muna natin ang Facebook from Michael Lovett. Sabi niya, good PM, gwapong Snow, gandang Meg at Idol Dennis. Saan na po ba naglalaro si Jam Cortez, yung dating player po ng Letran? At saan na po bang team si Jermaine O'Neal at Andrew Bynum? Pengi naman po ng FMCC na shirt mo, Idol Snow. At sana po may number na kayo ng Globe. Pabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Thanks and more power po. May Globe ako. Kaya na bigyan mo na yung number mo. Sige, bigyan natin I'm sa'yo. sure, Bibigay ko muna yung sa'yo, ha? Yung sa'yo muna. Teka muna, naglalaro ang Talk Intex ngayon. Teka, sino ba ang pwede natin tanongin? Kung nasa na sila, Sila Jam Cortez. Gusto nila hingin yung shirt mo. Ta? Saan to? Sa Tobis to? Hindi, FMCC nga. Yung CKN. Hindi ako nag-FMCC ngayon eh. Okay. Anyway, so, kukontakin ko lang ho si Coach, si Coach Kaloy kaya ang kontakin natin, Tama. Si Coach Kaloy na lang muna ako kontakin ko. Kasi si Coach Louie baka nag-i-scout ngayon ng Talk and Text to. So, si Coach Kaloy Garcia, ang aking kukontakin, Teka lang, nagre-ring pa eh. Ano ba to? Hondas pa tayo lahat Teka lang Multitasking ito. Oo nga. Okay. So ito, kinakontak ko na si Coach Kaloy Garcia na dati pong coach ng ng Letran eh. Teka, hindi sumasagot. Kasi baka siya ho nag-coach kanina, dahil wala si Coach Yeng Giao. Okay? So si Coach Kaloy ang naging mentor ng team kanina. Sige, habang dinadahil ko sila para yung kay Jam Cortez, Hindi ko kasi sure Gusto kong linawin talaga kung nasa Letran pa siya o kasi wala rin siya sa Hindi ko alam kung sumali siya sa draft last time. Sige, next. Facebook message muna tayo ulit. Sabi ni Edward Enrique, sabi niya, Sir Dennis, hindi niyo po na bayaran yung utang niyo nung last Friday. Sabi niyo po, sasabihin niyo kung kailan yung bentahan ng tickets para sa Manila Classico nung Monday Hindi niyo naman po nabanggit, kaya po upper box na lang naabutan namin. Pero bakit nga ba ang hirap, like yung schedule ng ticket, nito, ang hirap. Kasi maganda siguro i-follow ninyo yung TicketNet, Hindi. Fina-follow nga daw nila parang walang lumalabas na schedule. Yun ang hindi ko lang sure. Pero sige, try ko magtanong-tanong sa kanila. Okay, si Deputy ng Nyogan, Roger Layug, mga tanod, Kuya Mando, Delphine Ipe, si Daday, Cecilia, Hepe po ng Barangay. Galing niya kay Kuya Rick Castillo. Okay, kumuha na tayo ng caller. Mamaya na namin sasagutin yung kay Jam Cortez, kuha muna tayo ng caller. Hello? Hello po, PTV Sports. Yes? Yes, magandang gabi po. Sino po sila? Nawala, naputol. Kuha tayo ng bagong caller.
Okay, so ang number ho na inyong idadial, again, like I said kanina, 0943-530-7883. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Hello, sino po sila? Jiran kita mo po. Ano? Jiran. Seran. 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 Taga saan si Seran? Joran. Joran. Okay. Taga saan si Joran? Sa Rizal po. Rizal. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Fan po ako ng San Miguel Birmin. Uy, fan siya ng San Tatanong ko lang Miguel. po kung ano po yung kakulangan nila nung nakalaban nila yung Alaska at sila natalo. Kulang mo nila din yung endgame poise. Kasi yung Alaska, tapos yung how to control yung particularly yung mga point guards din nung Alaska. Yun yung isa ho sa talagang naging sakit ng ulo nila kasi yung backcourt nung Alaska mas nanaig dun sa backcourt ng San Miguel. And yan ang kailangan nilang i-address siguro ngayon. Lalo pa sa laban nila bukas sa NLEX. Although yung NLEX, medyo kulang din sa mga gwardiya yan eh. Tsaka parang talagang mabigat na kalaban ngayon ng Alaska eh. Oo. Dinaan sila sa takbuhan eh. Kasi minsan nag-aapat na gwardiya pa yung Alaska eh. Di ba? Opo. So ang kulang kasi ninyo talaga yung stabilizer na gwardiya. Yung gwardiya na talagang lehitimo na kayang mag-distribute ng bola. Kasi mga mga parang converted point guards yung mga nasa San Miguel ngayon eh. Sina Chris Ross, sina Sol Mercado. Di ba, ang talagang point guard lang ang laro dyan, si Paolo Hubalde, kasi mga off-guard yung dalawa. Opo. Di ba? Opo. Okay na? Okay na tayo? Salamat. Thank you po. Okay, thank you. Pag tumawag po kayo sa amin, hinaan nyo na po yung TV ninyo. Sa telepono na lang po tayo magkadinigan kasi otherwise talagang mag-feedback. Okay? Basa tayo ng mga text pa dyan. Balik tayo sa Facebook. Sabi ni Reyes Ricky, sabi niya, Good PM Idols, update po sa Pure Foods at makapaglaro po ba si Yap sa linggo? Ate Meg Arbor naman, AP Shirt XS. Sige, hahanap ako. Anong AP? Amazing Playground. Amazing Playground. Uy, bukas pala, may sale yung Amazing Playground at yan po ay mangyayari doon sa kanilang opisina sa Preciosa Building. 75. Oo nga. Sobrang ganda kaya ng mga jerseys nila. Meron ka ba? Oo, yan ang ginagamit ko pag nagbo-biking. Hindi ako nakakuha masyado ngayon. Okay, try ko sa one of these days ulit. Okay, anyway, dito tayo sa... ano to? Nakapaglaro na ba si Yap? Si James siya po, nag-practice siya since last Monday. No, nung Lunes, nag-ensayo na po siya. Okay, and teka muna, may tanong pala kanina about dito kay Andrew Bynum, tsaka kay Jermaine O'Neal. Si Bynum is already playing for Indiana Pacers. Okay, si Jermaine O'Neal is playing for Golden State Warriors. Okay, so tanggap po tayo ng mga caller. Okay, kwentuhan tayo. Okay, yes? Hello po. Yes, sino po sila? Kailangan ng Masbate po. Pangalan mo? Dong po ng Masbate. Dong, sa Masbate ka pa niyan Kumusta dyan sa Masbate? Maulan ba ngayon? Ulan-ulan naman po ng kaunti lang po, kaunti lang. Kaunti lang. Sige, ingat po kayo, pero wala namang bagyo no? Okay, Kuya Dong, anong tanong natin? Tatanong ko lang po sana kung salamat ulit ni Manny Pacquiao sasama si Mami D. Lagi na natin din si Mami D. Kung manonood si Mami Junisha? Opo. Bakit si Mami Junisha gusto mo? Fan ba? Baka fan siya. Ha? Ay, lagi po pinipigay sa kay Manny po Swerte ba siya pagka nanonood? Oo, para. Ganon. So fan ka pala ni Mami Junisha, no? Ay, opo naman. Oo nga, no? So, ito, tinatawagan ko si Mami Junisha, kakausapin natin, tignan natin, Wow. Kasi sa Macau yung laban ni Manny, November 23 yan, kalaban po niya si Chris Algieri. Si Chris Algieri. Sa tingin mo ba, knockout win ba si Manny Pacquiao sa game nila with Chris Algieri? Dong. Hello. Hello po. Anong tingin mo? Tingin mo ba knockout si Manny Pacquiao? Mananockout niya si Chris Algieri? Sa tingin ko naman po, mananalo pa din naman ang si Pacquiao at proud to be Pinoy po naman.
Okay. Ito, kinakonta ko si Mami D. Baka nagdadasal at this point, ha? Anong oras na Pero ba? Pero normally sumasagot agad ito eh. Di ba? Pero kung nung kinukuha, nung pinlaplano ng Kia na maging news si Mami Dionisha, gusto mo nun? Ba't hindi? Di ba? Gusto. Oo, di ba baka good luck din dapat si Mami Dionisha? Pag siya yung kinuhang muse? Ano ka ba? Seaman ka ba? Seaman? Ay, hindi po. Ay, hindi ka seaman. Oh, ito na. Mami Dionisha! Good evening po. Mami Dionisha! Ay, namatay. Teka, sumagot na. Nagdinig ko na nagsalita eh. May balat ka ba? Pre? Dong? Wala naman po. Wala naman. Oo nga eh. Kasi nasagot na kami. Namatay pa eh. Di ba? Baka ayaw lang ni Mami. Ayaw ka sigurong kausap nito kasi hindi ka seaman. Kaya nga, si Manluloko. Ano? Si Manluloko ka pala. Oo nga. Okay. Sino bang nalawa natin? Buti pala pre, nanonood ka lagi ng PTV Sports, ano? Opo. Oo nga. Pre, mukhang lobat si Mami Dionisha. Regaluhan mo kayong power bank. Oo, wala eh. Oh. Naka-off na yung cellphone niya eh. Actually, hayaan mo na. dinadaya lang eh. Oo. Sige, mamaya, try kong kontakin si Mami Dionisha. Manood ka lang, ha? Baka naman nagde-dinner na. Bumati ka na. Sige, go. Binabati ko lang po pala Formento family dyan po sa Rizal, Batangas, si Edward Formento, Nimya Mercado, at Ayan na, Mami Dionisha. Okay. Mami D. Please naman ito. Nasa birthday ka pala ngayon. Mami D, isang tanong lang. Manonood ka ba ng Pacquiao Algieri sa Macau? Mami D, manonood ka ba ng Algieri sa Macau? Mami D, nasa party. Mukhang nagbo-ballroom ah. Mami D? Birthday party daw. Nasa birthday party. Mamaya na lang. Tatawagan ko na siya mamaya para sa iyo dong, ha? Nasa party. Oo nga eh. Tsaka ayaw kanya makausap. Okay? Salamat sa'yo dong. Okay. Thank you dong, ha? Ingat ka. Salamat. Thank you. Okay. Balik tayo sa Facebook, from Adele Magnaya. Sabi niya, hi, Sir Snow and Meg. Linggo po ba ang laban ng Hinebra? Pabati po kay Daniel Magnaya. Yes. Ang kalaban ng Hinebra po this coming Sunday is Sunmig Coffee Mixers. Okay? So, Sunmig po ang kalaban nila, ha? Okay. So, ano yung next natin? Ayan, si Norwin. Ano sabi niya? Sabi niya, Miss Meg pa fan sign po. Sige. Ayan, sige, ayan. Ako na nagsulat. Dali, tapat mo doon, Meg. Ayan. Automatic yan. Dali, lamit ka doon. Kaya ba? Hey! Lamit ka doon. Lamit ka doon. May pinapakita mo lang yung application ng phone mo eh. Sige na, punta ka doon. Hindi ka ba ganyan? Pakita mo, nagpapapansayin sa kanya yung pan eh. Ayan, dali. Okay. Mamaya na, para mas maayos. Tama to, okay, ito, naka-ready na yung camera. Okay. Kota yung caller. Hello po, magandang gabi. PTV Sports, sino po sila? Richard, Sapatento po. Richard. Okay. Di ka saan si Richard? At saka dito po, Jack Marinas. Okay. Nasa Dasmariñas ka niyan, Cavite? Opo, Sir Dennis. Okay. So ano mapaglingkod namin sa'yo, partner? Tatanggap ko sana ng consequence sa Reyes may pag-asang mapunta sa token deck. Pwede, possibility yan, partner. Pero kasi ang basic ngayon is kailangan muna ng search committee na i-identify kung sino yung magiging coach. Pwedeng si Chot Reyesian o pwedeng bago na. From there, tsaka pa lang siguro gagalaw yung si Chot. No? Sa ngayon kasi si Coach Chot, siya muna yung head ng Sports 5 sa may Channel 5. Oo. Bakit ko kaya naisipan nilang tanggalin si Norman Black para namang parang wala namang play si Kasi nahirapan sila dun sa Kasi parang hindi natuwa yung management dun sa the way he handled yung talk and text, di ba? Parang lalo na yung sa finals nila ng second conference, parang natinig ko lang nagalit daw yung management kasi parang hindi nag-a-adjust. Okay po, Sir Dennis. Ganda naman po ang damit niya, pa-arbor naman po yan. Anong damit? Ito? Gusto mo arbore? Hindi, ganito gawin mo, malapit na yung Pasko. Hintayin mo, magpaparaffle kami galing sa Tobis, tsaka sa iba pa. Kaya bago pa yun, di ba? Ito po po ate, Sir Dennis.
Si Dennis, hanapin mo si Dennis. Po, ate. O, sige, go. Binabati ko po ng kapatid ko dyan, si Raymond, sa Halayhayin, Rizal. Ito lang yung mama ko. Si Mama Roy, si Papa Ronnie. Okay. O, sige. Salamat po, Sir Lenny. Ay, Sir, Idol Dennis. Kanina pa ako tinatawag na Dennis, ha? Sir Dennis, Okay. Thank you, pre. Salamat. O, isang caller tayo. Last na isang lang. caller Sige. tayo. Next, last caller. Kuya Rick, Ben, batiin mo ang deputy ng Barangay Nyogan. O, ayan. Nabasa na natin yan. Okay, ito. May caller po tayo ulit. Yes, hello. Good evening. PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Oh. Yes. I don't know. Oh, pre. Kumusta ka? Mukhang kagigising, ha? Ha? Boss? Kagigising mo ba, pare? Ba't naging soft yung voice mo? Okay. O, pre. Kumusta? Tatanong ko na kung wala man limit yung mga film sa isang 5. Hanggang 5. Yung isang team, hanggang 5 failed foreign players lang yan. kahit doon sa loob ng coach, yung sa playing coach na naglalaro. Wala naman. Basta't 5 failed foreign ang limit sa isang lineup. Yung 14-man lineup. Kasi yung isang team kasi parang mapansin ko, parang Token Tex. Yung Token Tex, si J-Wash kasi Brad, hindi siya PhilAm eh. Hindi siya kinukonsider na PhilAm. Tsaka si Jimmy. Si Jimmy di naman naglalaro eh. Hindi, inactivate na siya ngayon. Inactivate na siya ngayon. Oo, kahapon. Activate na ba yun? Kasi ang bilang ko si DS. Danny Sigel. Kelly Williams. Okay, PhilAm yan. Dalawang Reyes. Ryan Reyes. Sino isa? Si Ryan Reyes, Rob Reyes. Si Rob Reyes. Si Harvey Carey, 5. 5 lang. Saka si Kwan. Si J-Wash. J-Wash. Wala. Hindi nga si J-Wash eh. Local yan. Local. Kahit sa San Miguel pa. Local pa yan. Si Kwan. Bago nila. Sino bago nila? Si Canuelas. Kasi si Ryan Reyes, Brad, hindi siya PhilAm. Dito siya pinanganak. Di ba? Okay. Tsaka kita mo naman yung itsura, di ba? Kamukha natin. Pinoy na Pinoy. Di ba, pre? Di ba? Kamukha kami yun, parang kami pogi. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Gabi na nga. Wag madinig-dinig eh, di ba? Huwag kang mag-alala. Lagi kitang kasama. Wala naman. Sige na, okay na, pre? Sige. Salamat. Okay. Baka mamaya, mabulo pa yung isip eh. Okay, Kim? Okay na, Mike. Mag-thank you ka na sa mga sponsor mo kung meron man. Siyempre, maraming salamat kay Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Sir J. Docero ng Hookup Watches, Sir Duceldo C. ng Ever Bilena and Bobson Jeans, Frank and Marcel Graphics, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, California View, St. Luke's Medical Center, Major Willie Box, and of course, Print Couture. Okay, ako naman po. Salamat sa Barangay Energy at salamat din po sa Axel 367, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Will Rosa, Jacob Manlapas, Arvin Roa at Ryan Uy. Thank you sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman. At salamat din mga kaibigan sa Ever Bilena, Mr. Giselle C, Miss Kitesi, Miss Denise C, Mr. Siliman C, kay Mr. Mike Lim, Wilbert Loa, Johnson Martinez, Patrick Aquino, Rudy Yu, Jerry Cheng, Macbeth, tsaka Hookup Watches. Salamat po sa inyo. Sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio Epo, Kim po at Mr. Ricky Vargas at kay Doc MJ sa Torres ng Sen Skin Institute. Oo nga, kailangan na. Kailangan na. At salamat din kay Mr. Amis Tumang na Amazing Playground. Ako po yung likod, Sobadwa. Megs, yes. Sports Radio! Kalas na tayo. Antabayanan po ang news break. Marami pa kami mga balita sa inyo. At syempre mga programa maya-maya, alas 9, syempre.